Another day, another revelation na naman ite. Isa na namang revelasyon mga kababayan na nag-a-add up dito sa ating katanungan. Bakit tila tunog dilawan na to si Regal Oliva mga kababayan na akala natin ay Duterte supporter? Yun pala mga kababayan, yun pala. Diba aside na close sila ni Imelda? Connected din pala itong si Regal Oliva mga kababayan sa mga Romualdez dati ha. And then ngayon mga kababayan, ating napag-alaman na itong si Regal Oliva mga kababayan at itong si Percival Sindanya na itago na lang natin si sometimes mga kababayan, you have to bend the law. Ito pa lang si Percival at saka si mga kababayan, si Regal. Ay mag-partner pala mga kababayan, doon sa Siliman. Sa pagbuo mga kababayan sa organisasyon nila, doon sa LGBT mga kababayan. Close pala sila Itong si Percival mga kababayan na araw-araw na lang nagbe-bend ng araw-araw na lang mga kababayan, ang bukang bibig ay laban sa mga Duterte. Diyos ko Lord. Panoorin niyo po ha. And there in Silliman University, I Silliman University even founded the Basilban Society, which is Basilban Society. Ano yan? Bakla ng Silliman lumalaban. Bakla ng Silliman ngayon ay lumalaban. Bakit ito sila mga kababayan Di ba nagalit siya mga kababayan, tinawag siyang yots, meaning mga kababayan bayot o bakla. Nagalit siya. And then lagi naman nilang inaanunsyo mga kababayan na bakla sila. Ano yan? Kayo lang ang pwedeng tumawag na bakla sa kanyang mga sarili. Akala namin yan ang gusto nyong ipatawag sa iyo. Nagalit siya mga kababayan, tinawag siyang yots, meaning bayot, bakla. Dapat sana proud na, di ba? Ano pang gusto mo ipatawag sa iyo? Nalilito tayo mga kababayan. Founded the Basilban Society, which is bakla ng Silliman lumalaban. Oh, wow. Yes, and sa UP Babaylan, exactly. Diba? And I have to say, Representative Percy Sindenya. Si Percy daw mga kababayan, ito Sometimes you have to bend the jaw. Was my partner in forming that organization. Partner niya mga kababayan. Hand in hand with Percy Sindanya. Diyos ko Lord. Kaya naman pala. And then, alam nyo ba mga kababayan, na mayroong mga bagong anggulo ngayon na lumalabas? Kung bakit tila bumaliktad, hindi na nga tila, bumaliktad mga kababayan, nag-iba ang timpla nitong si Regal Oliva. Mayroong iba't ibang mga espekulasyon mga kababayan Dahil mga kababayan, mayroon kasing pinost si Dean Chase. Naalala si Dean Chase? Yung kaibigan natin mga kababayang OFW andun sa Amerika. Na taga Cebu din incidentally mga kababayan. Kababayan ni Regal. Una kasi niyang ipinost mga kababayan ay eto ha. Tingnan nyo. Palakihin natin ha. Post galing kay Dean Chase. 3.3 million in Mandawi Treasurer's Office. Stolen by an employee endorsed by no other than Mr. Shall I call you Mr. Regal Oliva? Let's investigate. By the way, mga kababayan, yang si Regal Oliva, bago yan, mga kababayan, tumakbo bilang, kongresista dati, doon yan nagtatrabaho, mga kababayan, sa Mandawi Treasurer's Office. Etong empleyado na inendorso daw mismo, mga kababayan, ni Regal Oliva. Sabi ni Dean Chase, nagdakaw daw ng 3.3 million, mga kababayan. Kaya naman, mga kababayan, ang analysis ng ilan. Eto. Hindi natin sinasabing totoo, pero theory lang mga kababayan. Teorya na kaya daw bumaliktad mga kababayan itong si Regal Oliva ay malamang, posible lang possible na kung talagang iimbestigahan ito mga kababayan ng malaliman, itong issue ng nakawan sa Treasurer's Office, ay baka makonect mga kababayan kay Regal Oliva. Posible siyang makasuhan, posibleng makulong mga kababayan kapag mapatunayang mayroon siyang kinalaman daw. At sabi ng mga malilikot ang isip mga kababayan na etong tila pag-atake ni Regal Oliva sa mga Duterte mga kababayan ay para hindi siya pag-initan ng mga ngagba. Sabi ng ilan, pambayad utang daw mga kababayan. Para hindi siya pag-initan, para hindi siya makasuhan, at para hindi siya makonect dito sa empleyadong kanyang inendorso mga kababayan na nagdakaw ng 3.3 million pesos. Di umano. Ewan lang natin yun ang espekulasyon ng ilan, pero hanggat walang ebidensya mga kababayan, hindi pa tayo siguro maniniwala dyan. Pero mayroon ng mga iba't ibang
nagsasalita tungkol dyan mga kababayan eh. Pero, itong si Dean Chase mga kababayan, ang sabi niya, iimbestigahan daw talaga niya. Dean Chase is also a lawyer mga kababayan ha. Based doon sa Amerika. Sa makatuwid mga kababayan, mayroon pa nga silang conversation ni Regal Oliva mga kababayan matapos niyang ipinost. Ito ha, matapos niyang ipinost ito, kinontak siya ni Regal. Si Regal mismo mga kababayan ang nagkontak sa kanya. Tingnan nyo, Regal Oliva with checkmark mga kababayan. Ngayon nagpalit ng pangalan ha. By the way, wala nang check ngayon dahil nagpalit siya ng pangalan mga kababayan para anong gusto purpose niya mga kababayan na maiwasan yung pag-unsubscribe. Naging Regal Oliva tapos may attorney Regal mga kababayan na wala ang checkmark. Mawawala kasi yan kapag magpapalit ka ng pangalan and then i-re-apply mo ulit. Etong sinabi ni Regal mga kababayan kay Dean Chase. Sabi niya, "Hello Dean. Hello. Sending greetings from Mandaue, Cebu." Probinsya po yung Cebu mga kababayan ha. Tapos yung Cebu City, yung syudad yan mga kababayan, pero yung buong probinsya, Cebu din ang tawag. Kagaya ng New York. Ang sagot ni Dean mga kababayan. "So what is exactly going on with you? Anong nangyayari sa'yo?" Ang taas mga kababayan, ang taas ng reply ni Regal Oliva. Explain pa more mga kababayan si Regal. Ang sabi niya kay Dean Chase mga kababayan, "Gusto ko lang sanang i-contact ka tungkol sa recent post mo o tungkol doon sa nakawan ng 3 million daw mga kababayan. Gusto daw siyang maglabas sa kanyang side. At narito po ang kanyang side mga kababayan ha. Narito ang kanyang side. Basahin natin ha, pero itatagalog na lang natin mga kababayan dahil mahina tayo sa Inglesan." Yung dila natin mga kababayan naka-design para sa Tagalog. Sabi niya, "Nabasa ko ang iyong post na nag-i-implicate sa akin sa alleged 3.3 million na malversation case doon sa empleyado sa City Treasurer's Office sa Mandaue City. Binanggit mo ako eh." Sabi ni Regal mga kababayan, na itong empleyadong ito ay nirekomenda ko. Ganyan si Regal mga kababayan. "Allow me with all due respect." With all due respect. Sabi ni Regal mga kababayan, "Para ipaintindi ko sa iyo ang mga bagay-bagay na ito na nagdulot sa akin ng mga unnecessary confusion at sakit mga kababayan. Unnecessary confusion and pain. I, Regal Oliva, am no longer the City Treasurers of Mandaue City." Hindi na daw mga kababayan siya ang City Treasurers ng Mandaue City. Simula daw nung nag-file siya ng candidacy mga kababayan. Dagdag pa niya, "Bihira ako mag-explain sa sarili ko publicly dahil alam ko, lagi ako naniniwala na ang katotohanan ay hindi kailangan ng depensa. Pero, subalit, datapwat, tinitingala kita, Dean Chase tinitingala kita. I hold you in high regard dahil hinahangaan kita matagal na sa iyong mga nagawa. Kaya isinulat ko ito para masigurado na wala akong kinalaman." Wala akong kinalaman sa babaeng pinagbibintangan ng nakawan. Oo. Isa ako sa nakalista doon sa mga references niya. Inamin niya mga kababayan na isa talaga siya sa mga references. Yung mga mga kababayan endorsed by o ganyan. As department head then, it was standard practice daw yan mga kababayan that any employee applying for promotion must secure clearance and leave from the department head. Anya mga kababayan, hindi daw yun personal na endorsement, but a procedural one. Procedure lang daw mga kababayan dahil parang hiniling daw sa kanya ay na, "Sir, pwede mo ba sir ba siya mga kababayan? Sir, madam, / pwede ba kitang gawing reference?" Pumayag naman daw siya mga kababayan. Pero hindi daw yun personal. Procedural lang daw. Sabi niya ha. Para mag-maintain daw mga kababayan ang harmony and accountability within the office. Accountability. Ngayon, sabit ka tuloy sa accountability na yan. Ang inendorso mo. Ikaw ang reference ay nasabit. In fairness to the accused, I was told by my division chief that she was diligent and efficient in her work. Okay, diligent at efficient, pero ang tanong dito, nagnakaw ba talaga? Kung nagnakaw, kahit ikaw pa ang pinakamahusay at pinakamagaling dyan, kung magnanakaw ka, wala pa rin. Trusting their judgment, I endorsed her, a
appointment accordingly. Oo, dati pa pala ito mga kababayan. Sinabihan daw kasi siyang magaling at diligent. Kaya in-endorse niya. Sabi lang din ng kanyang division chief. Continue. Nitong nakaraang Abril, ang acting treasurer ay in-inform ako sa nakakalungkot na insidenteng ito. Sinabihan ko siya na mag-conduct kayo ng formal na investigation. Ito na mga kababayan, yung issue yung nakawan. At na-forward na daw mga kababayan ang kasong ito doon sa bagong administrasyon for proper disposition. Ang sabi pa mga kababayan ni Regal, ang ikinalulungkot ko lang ay etong mga DDS daw mga kababayan. Lord. Mga DDS community. Tayo na naman ang salarin. Sumali daw mga kababayan at pinagkaisahan siya para atakihin nang walang habas daw si Regal mga kababayan. Dinawit sa issue ito. Special mention nga mga kababayan ang DDS community. Ngayon nga lang namin nga ito nalaman Regal. Hindi na ito makakalkal kung hindi mo pinitik si Tatay Digong. Nagtataka nga kami Bakit? Bakit mo pinitik si Tatay Digong? Ngayon mga kababayan, biglang nakakita ng explanation mga kababayan, logical explanation. Bakit? Bigla kang bumaliktad. Dahil ba dito, sa isyong ito, doon sa taong inendorso mo na nagnakaw ng 3.3 million di umano? Na kung kakalkalin yan, sabi ng iba, baka papunta hanggang sa'yo. Ewan lang natin ha. Hindi ko talaga naiintindihan, sabi ni Regal mga kababayan, kung saan ang gagaling ang galit daw na makadidias sa kanya. Kung hindi mo yan naiintindihan hanggang ngayon, syunga ka. I-review mo ulit ang mga video mo para malaman mo kung saan ang galing ang galit ng tao sa'yo. Pero, ikaw din, Chase. Sabi ni Regal mga kababayan, nakikita kita as intelligent, matalino, patas, at a meticulous person. The one who weighs the truth before judgment. I hope this letter sheds some light. A conversation nila yan Ding Chase mga kababayan Casting doubt upon my integrity only deepens my pain. For I have served the people of Mandawi with transparency and devotion. Sabi niya mga kababayan, I have been consistent in pushing for the full digitalization of collection to eliminate opportunities for fund manipulation. Online payments system are now in place. Blah 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 mga kababayan. Marami daw siyang ginawa. Kaya please know that I'm open for any investigation daw mga kababayan. Sa makatuwid, pwede mo nga akong tanungin ng question directly. Dahil wala akong tinatago at ang konsensya ko ay malinis, sabi niya mga kababayan. At ang hinihiling ko lang sa'yo, huwag kang sumali sa chorus na ito ng disinformation. Sabihan niya sa Ding Chase mga kababayan, huwag kang makisali dito sa mga naratiba daw ng mga DDS mga kababayan. If I have offended you in any way, please accept my sincere apology. But I appeal to your fairness. Let us not fan hatred when we need most in these times is reason and truth. Katotohanan na naman daw mga kababayan. Siya lang parang may hawak ng katotohanan. With respect and goodwill, Regal Oliva, former City Treasurer, Mandawi City. Eto ang sagot ni Ding Chase mga kababayan. Sabi ni Ding Chase, narinig kita. Pero hindi yan sa akin na It's not up to me. Pinorward ko na ito kay Governor Pam at kay Mayor Archie sa Archival mga kababayan para makipag-coordinate sila doon sa Treasurer's Office at mag-initiate ng investigasyon. At kinaklaro po ni Ding Chase mga kababayan na ang report na ito hindi nanggaling sa kanya. Nanggaling din ito mga kababayan sa iba. Matagal na itong umiikot na usapan mga kababayan Hindi ito nanggaling daw kay Ding Chase. At maraming opisina mga kababayan ang may alam na din ito. At ang proper na opisina daw mga kababayan o mga tao na dapat mag-handle na ito ay hindi daw siya. So bakit sa akin ka nag-explain? Mayroong otoridad ang proper na mag-handle nito. Lalong-lalo na sensitibo ang bagay na ito at nandun ang iyong pangalan. Sabi ni Regal mga kababayan, gusto ko lang namang matapos itong mga mga galit daw mga kababayan, hate speech laban sa kanya. Ang sagot ni Ding Chase mga kababayan, ikaw ang nagdala nito sa iyong sarili, di ba? Di ba ikaw? Bakit ka biglang nagbago ng naratiba, Regal? Anyari sa'yo? Bakit ginawa mo yan? Hindi daw naniniwala si Ding Chase mga kababayan na yung kanyang ginawa, yung video mga kababayan, ay nanggaling lang kay Regal Oliva. Dahil para kay Ding Chase mga kababayan, parang mayroong nasa likod talaga. Nasa likod ni Regal kung bakit niya ginawa iyon. Na pinersa siya.
Sagot naman ni Regal mga kababayan, alam nyo nasa puso ko, I will always be with the Duterte. Always be with the Duterte na ngayon mga kababayan, matapos nang sabihin pinagwalang bahala daw ang batas. Ang dami ikinulong ng walang due process o ganyan-ganyan. Anya mga kababayan, nung natapos daw ng mga editor ang kanyang video, nasabi daw niya na parang may mali dito eh. Ikaw ang gumawa tapos nagulat ka na parang may mali. Kaya nga nagdududa si Dinche sa'yo na baka mayroon talagang nagpuwersa sa'yo na gumawa niyan. Ano ang kapalit, Regal? Ang espekulasyon ng iba mga kababayan, aside sa ang iba, ang sabi nila na bayaran daw. Pero yung iba mga kababayan, nagsabi na posibleng ang kapalit nito ay para hindi siya madawit mga kababayan doon sa issue ng 3.3 million mga kababayan na ninakaw ng taong inendorso niya. Ewan lang natin kung may kaugnayan ba yon. Ang sabi ni Regal mga kababayan, hindi magbabago ang naratiba ko and my loyalty remains. Where? Loyalty with whom? Walang loyal na Duterte mga kababayan ang magsasabi ng ganon, mga wording na ganon. Nasasaktan ako, sabi ni Regal na mga kababayan. Bakit ako napunta dito sa sitwasyon na ito? Dahil sa kaloob-looban ko, ang aking pagiging pro-Duterte ay nananatili. Di ba sinabi niya, niliwanag niya mga kababayan, na hindi siya DDS? Sabi niya yun, di ba? Ngayon, pro-Duterte ka na. Ano ba talaga? Dagdag pa niya mga kababayan, okay lang sana kung totoo yung mga sinasabi nila. Dahil lulunukin ko na lang. Pero hindi ito totoo. Hay. Iyak-iyak na siya mga kababayan. At oo, mayroon akong mali sa aking mga sinulat sa POV na iyon. Gusto ko lang maging daw mga kababayan. Tunog objective, poetic, makata. At gusto daw niya mga kababayan, pagdating sa dulo, kakatig sa mga Duterte. But I failed. I think I failed. Sabi niya. Sagot ni Dean Chase mga kababayan, everyone was shocked. Ang advice na lang ni Dean Chase mga kababayan sakyan mo na lang. You have to ride the tide. Dahil para sa amin ang tono mo, hindi ka nagiging objective doon sa POV mo. Sabi ni Dean Chase yan mga kababayan ha. Ang tunog na iyon ay parang naratiba na itong mga DDS daw ang daming alam. Again, sabi ni Dean Chase mga kababayan, nasa sa iyo yan. Ang sa akin lang, sabi ni Dean mga kababayan na mayroon din akong point of view. At ipopost ko ito dahil promise na ako na maglalabas din ako ng aking point of view. Good luck na lang sa iyo. Good luck na lang sa lahat. Sabi ni mga kababayan, salamat, more power Dean, but I hope you can be kinder against me. Be kinder daw Dean. Ang sagot ni Dean Chase mga kababayan, hindi ko mapapromise yan Regal. Hindi ko mapapangako yan. Dahil ako din nagalit. But you have a good rest of your day. Magandang araw na lang sa'yo. Yan ang reply ni Dean Chase mga kababayan. And then sa caption Dean Chase ito ang sinabi niya mga kababayan. Sa kanilang conversation ni Regal. In English. In English na naman mga kababayan. I'm so sorry mga kababayan na hindi tayo expert sa mga English na yan mga kababayan. Hindi tayo kagaya ni Dan Fernandez. Pero subalit datapwat, itatranslate na lang natin mga kababayan sa abot ng ating makakaya. Yung ibang hindi natin kaya matranslate, basahin na lang, bahala na. Sabi ni Dean Chase mga kababayan, sa conversation nila ito ha. So there, out of the blue, si Mr. Regal Oliva mga kababayan ang nagmisahe daw sa kanyang personal account. Dahil ang kanyang page na Regal POV, binlock na daw si Dean Chase mga kababayan. Ay, binlock ka na pala. Akala ba natin nag-friendship mga kababayan? Bakit mo ibablock si Dean Chase? This could only go one in two ways. Isa lang ang pupuntahan nito Kaya napag-isip daw ni Dean Chase mga kababayan, gaganti ba ako? At sasabihan ko siya na, the nerve. What in God's name made you think messaging me was okay? In other words mga kababayan, ang kapal naman na mukha mong i-message ako. Or should I be smart about it and get him to answer my questions instead? As angry as I am, I decided to calm down and start asking questions. Alam daw ni Dean Chase mga kababayan, ang pinaka-simula
Simulat sa pool pa lang mga kababayan sa kanilang conversation na ang purpose lang mga kababayan nitong si Regal Oliva sa pagkontak kay Dean Chase ay para magpaliwanag mga kababayan sa 3.3 million issue. Ang tama talaga daw siya. Yung kanila pang term mga kababayan, mansplaining. Yung lalaking nag-explain mga kababayan. O baka magalit si Regal niyan ha? Babae na daw siya eh. Babae na ba si Regal mga kababayan? Siguro feeling niya babae na lang siya. Pero para kay Dean Chase mga kababayan, Mister. Pinadalhan niya ako ng novel length explanation about doon sa pangalan niya na lumabas sa dokumento mga kababayan na nagginawa siyang reference sa isang aplikante. And of course, he twisted the facts. Tinitwist daw ni Regal mga kababayan ang mga facts. Kaya nagkalkal daw siya mga kababayan at nakumpirma niya na ang pagkalista ng kanyang pangalan bilang karakter o reference. Hindi naman pala standard procedure mga kababayan sa mga aplikante. Di ba? Sasabi niya mga kababayan, standard procedure daw, sabi ni Regal. Pero sabi ni Dean Chase, hindi daw ito standard mga kababayan procedure. Dahil ang bagay na ito daw mga kababayan ay isang promotion. It is an endorsement by Mr. Regal Oliva himself para matransfer daw mga kababayan sa kanya, yung babae na nagnakaw, yung pwesto mga kababayan, yung babae matransfer doon sa pwesto sa departamento na directly nag-handle daw ng pera ng bayan mga kababayan. Example, cash handling. It does not have the need of his name to secure endorsement from his office. Sabi ni Dean Chase, Sir Oliva, ako din ay tumutuling din sa mga less fortunate individuals. Mga taong nangangailangan ng trabaho para mapakain ang kanilang pamilya. At naging reference din ako. Pero etong novel length na explanation mo, hindi nag-a-add up sa makatuwid. Nagdudulot pa ito ng maraming red flag. Hindi mo ba alam kung kaano ka bobo ito? How dumb it sounds? Na ilalagay mo ang pangalan mo as reference sa mga aplikante and department transfer is standard procedure na hindi naman talaga dapat mga kababayan. No need na daw mga kababayan. Hindi yan standard procedure. Pwede nga wala daw mga kababayan. Basta maglipat ka lang na like promotion and ilipat ng departamento. No need na ilagay ang pangalan na kung sinong backer dyan. Pero, nilagay pa rin ang pangalan ni Regal. That's why, fishy daw mga kababayan. Obvious na obvious daw, sabi ni Dean Chase mga kababayan, na ang paglagay ng pangalan ni Regal doon sa recommendation mga kababayan, ay para ma-secure ang posisyon na iyon. Ang posisyon na iyon mga kababayan na directly nag-handle daw sa pera. Datung! Kaya nga, nung nalagay doon mga kababayan, ayun, nagka-issue. Di umano, naglakaw ng 3.3 million. As we know of. At sabi ng ilan, yan pa lang ang nalaman natin so far. Malay natin yung hindi pa natin nalaman daw. Like, come on! Be serious, sabi ni Dean Chase. And then, nagtanong pa rin daw mga kababayan si Dean Chase kay Regal na, ano bang kademonyohang pumasok sa'yo, sumanib sa'yo, Regal? Kung bakit mo na-post yung point of view mo, POV mo, tungkol kay Duterte at sa ICC. Hindi daw satisfied mga kababayan si Dean Chase sa kanyang mga answer. Puro pa cute! Leaning towards emotional appeal. Dahil alam daw niya mga kababayan deep down, na ipopost daw mga kababayan ni Dean Chase ang conversation na ito. Sorry, Mr. Oliva, but the defense failed, sabi ni Dean Chase mga kababayan. Our conversation is open to interpretation. Ngayon, interpret natin mga kababayan. I'll let you guys decide. Let you guys decide. Ngayon mga kababayan, base sa inyong narinig, ano ang decision ninyo? This is with consent. Ang conversation na ito, na mayroon niyang consent ni Regal mga kababayan na ipopost niya. And then ngayon lang mga kababayan, mayroong post si Dean Chase. Ang sabi niya mga kababayan, Zalde! Yuhu! Zalde ko! Saan ka na, iho? Saan ka na, Zalde ko? Di pa ako tapos sa'yo. Uunahin ko muna itong sinungaling sa treasurer's office Aroy si Regal mga kababayan ang tinutukoy niya. May nakita na naman ako Ayun, may nakalkal na naman 54 minutes ago mga kababayan. Mayroong nakalkal na naman si Dean Chase tungkol kay Regal. Ano na naman ba ito? Lalong mag-aalboroto nito si Regal mga kababayan. So anong masasabi niyo dito mga kababayan? Convincing na ba ang explanation ni Regal? Another day, another meltdown ni Regal POV. Anong masasabi niyo dito? Post your comments below.